Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos, Proverbs chapter 1 verse 7. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan, ngunit walang halaga sa mga mangmang ang aral at mga saway. So, pag-usapan po natin yung fear of the Lord. Bakit napakahalaga po nito upang dumunong tayo sa buhay. At napakagandang subject po na pag-usapan natin yung holiness, yung kabanalan sa buhay nating mga believers. Kasi ito po ay effective, at magbibigay ng resulta sa ating buhay. Tayo po ay dudunong sa buhay na ito kung tayo daw po ay namumuhay ng may takot sa Diyos. Ngayon, bakit big deal ang holiness or yung fear of the Lord sa Bible? Kasi makikita po ninyo, ito po yung panimula ng wisdom. Dito dumudunong ang tao pagka nagkaroon na siya ng banal na pagkatakot sa Diyos. Kaya kung mapapansin ninyo, nung kinilala natin ang ating Panginoong Hesus bilang ating Lord and Savior, nagbabago po yung ating buhay dahil natututo na po tayong gumalang sa Diyos at higit sa lahat na ipamumuhay na natin yung kanyang mga salita. Kaya sa paningin po ng Diyos, mas madunong tayo kaysa sa mga taga-sanlibutan. Kaya kung titignan po ninyo, ang Biblia, ini-encourage tayo na maging holy. Ngayon, marami nagsasabi na, Pastor, sapat naman na yung ginawa ni Jesus dahil binanal niya na tayo. Ang tawag po doon ay positional righteousness. Yun po yung kalagayan natin sa paningin ng Diyos. Dahil sa ginawa ng Panginoong Jesus ay malinis na at taglay-taglay na natin yung katuwiran ng Panginoong Hesus at sa paningin ng Ama sa Langit, tayo'y banal na. Pero iba pa rin yung tinatawag na actual righteousness. Huwag niyo i-confuse yung positional sa actual. Yung actual dapat ipinamumuhay natin ang kabanalan sa bawat araw ng ating buhay. At doon nalulugod ng higit ang ating Diyos Ama sa Langit kasi siya po ay banal. Ngayon, kung titignan niyo po sa English Bible, ang sabi po ng Proverbs chapter 1 verse 7, the fear of the Lord is the beginning of knowledge, but fools despise wisdom and discipline. So, ano daw po yung dinidespise ng mga taong hangal? Wisdom and discipline. Kasi yung matalinong tao po, meron niyang taglay-taglay na dunong at disiplina sa kanyang buhay. Without wisdom, ang buhay magiging confusing. Walang direksyon. Yun po ang buhay ng mga unbelievers, sabi sa 1 Peter chapter 1 verse 14. As obedient children, do not conform to the evil desires you had when you lived in ignorance. So itong mga Kristiyanong ito na pinapangaralan ni Apostle Peter, sabi niya dati namumuhay kayo sa ignorance, kaya ang gulo-gulo ng buhay ninyo dahil sinusunod ninyo yung inyong mga evil desires. Pero sabi niya ngayong mga anak ng Diyos na kayo, as obedient children, mamuhay na kayo ng may kabanalan. So ang linaw po, yung mga hangal, ang sabi ng Biblia, wala silang wisdom, wala rin silang discipline. Kinukontrol sila nung kanilang mga evil desires. Kaya mahalaga talaga po yung fear of the Lord, yung kabanalan, mahayag sa atin bilang mga anak ng Diyos. Pangalawa po yung sinasabi sa 2 Timothy chapter 2 verse 19 to 21 na ang totoong mga believers, sila ay lumalayo sa kasamaan. Sabi rito, everyone who confesses the name of the Lord must turn away from wickedness. So, ibig sabihin, calling pala natin yan, mga kapatid. Ang totoong child of God, lumalayo sa kasamaan para maging instrumento tayo ng Diyos for noble purpose, made holy, useful to the master, and prepared to do any good work. Yan, ito yung minsan hindi nakikita ng maraming Kristiyano. May dahilan kung bakit ka hindi ka gamit-gamit sa Diyos. Hindi yan dahil sa kulang ka sa talento, sa skill, sa education, or sa persona, or attractiveness. Hindi yun ang kulang. Ang kulang kadalasan po sa atin ay kabanalan. Fear of the Lord. Kaya ako po tatanungin ninyo, kung gusto niyo maglingkod sa Panginoon, ang first step
ay yung buhay po muna natin. I-align natin sa nais ng Diyos. Mamuhay tayo ng may kabanalan. At ang Diyos mismo gagamitin ka, no? Yung iyong buhay ay magiging magandang patotoo. Kaya yung mga may katanungan sa isipan, bakit ganun, Pastor? Hindi naman ako ginagamit ng Lord sa church. Ang ganda naman ng boses ko. Marunong naman ako, matalino naman ako. Graduate naman ako sa isang prestigious school. Hindi yun ang question, kapatid. Ang question kung namumuhay ka ba ng may kabanalan. Kasi in order for you to be useful in the kingdom of God, ay yung sinasabi po sa 2 Timothy chapter 2 verses 19 to 21, yun po ang requirement. Lilinaw sa iyo yung purpose mo, no? Yung kabanalan, yan ang magbibigay sa iyo ng pagiging useful sa kingdom ng Panginoon. At ikaw ay magagamit ng Panginoon. Sabi nga rito, prepared to do any good work. So, panghuli ito malinaw, sinasabi ng Biblia na tayo tinawag to be holy. Kasi sa Romans 8:29, malinaw naman na ang purpose ng Diyos sa atin is to conform us to the image of His Son, Jesus. Ano po? Kaya yung holiness dapat nakikita sa atin. Kasi ang sabi sa 1 Peter chapter 1 verses 15 to 17, but just as He who called you is holy, so be holy in all you do. Sa lahat daw po ng ating ginagawa. For it is written, be holy for I am holy. Since you call on the Father who judges each man's work impartially, live your lives as strangers here in reverent fear. Ito yung pinakamagandang definition ng holiness. Reverential fear. Yeah, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Yung fear na yan, hindi yan takot sa punishment, mga kapatid, kundi yan ay isang manifestation ng iyong loving obedience sa Lord. Ano po? Ibig sabihin, sumusunod ka kay Lord dahil mahal mo siya. At malinaw po, sinasabi rito, ang ating Diyos, ang ating Ama sa Langit, judges each man's work impartially. Ang Diyos po hindi nagbabago wala siyang tinatangi. Ano po? At pinapahalagahan niya ang bawat isa ayon sa mga ginawa nito. Kaya kapansin-pansin, ano po, kapag tayo po ay lumalakad in obedience, andun yung blessing. Andun yung reward. Pero kung ang isang Kristiyano ay masuwahin, ano po, merong consequences doon sa kanyang disobedience. Hindi natin madidina yun. Totoo po yun. Ano po, kasi ang Diyos natin ay holy. So tayo po'y manalangin, dakilang Diyos, salamat sa mga katotohanan ito at i-challenge mo kami na lumakad ng may kabanalan. May banal na pagkatakot sa iyo, Lord. Dahil kami ay tinubos mo sa pamamagitan ng dugo ng iyong anak na si Jesus na siyang nagpabanal sa amin. Dapat makita rin sa amin yung totoong kabanalan. Salamat, Panginoon. Purihin ka. In Jesus' name we pray. Amen. Again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.